Welcome to Donmar TV News Channel. Suportado ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang suwasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan si dating diplomat Albert Del Rosario kaugnay sa withdrawal ng Philippine Forces sa 2012 Scarborough Shoal standoff. Sa isang tweet, sinabi ni Locsin na oras na para linawin na mga individual na in charge sa pagprotekta sa ating mga teritoryo kung anong nangyari nang nag-withdraw ang Philippine Forces mula sa confrontation laban sa China. Anya, nais malaman ng bayan kung sinubukan ba ng mga dating opisyal na protektahan ng Scarborough Shoal. Sa isa pang tweet, sumang-ayon naman ang kalihim sa argumento ng Pangulo na walang magpapatupad sa ruling ng UN-backed arbitral court sa dahig at ang iginawad na ito sa Pilipinas ay para lamang ilatag ang features at extend ng jurisdiction ng bansa sa isla. Dagdag pa ni Locsin ng Pilipinas lamang ang kayang magpalaya sa dayuhan sa ating teritoryo at dapat ay ginawa ito noong nagkumpronta ng Philippine Navy at Chinese ships. Pero sinabihan itong mag-withdraw. Malinaw umanong desisyon talaga ito ng Philippine government. Bababatid na una ng hinamon ni Pangulong Duterte sa Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ng debate sa retreat ng Philippine ships mula sa Scarborough Shoal at sinabing magbibito sa pwesto kung mapatunayang mali. Thank you, Mr. President, and to all of us here, the media. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon na pakinggan kami. Mr. President, of what happening right now in Kuwait sa mga kababayan natin, nag-iinit ang ulo ko. Murabag nakaminos sila. Murabag nakaminos ang kining mga tawhanan, bro, nakaminos ba? Mr. President, just want you to know na kung ano man yung mga plano mo para sa ating bansa, all out support. Ako at ang aking pamilya, sa lahat ng aking mga advocacy, ikaw ang lagi kong binibida sa kanila because of your advocacy, because of your heart for the Filipino, for this country. And that's yan yung tanging hinangaan ko the most sa buhay mo, dahil yung puso mo na sa mga tao, puso mo na sa taong bayan. And then itong nangyari na to, grabe yung nararamdaman ko. Matapos ang kanilang sagutan, hinamon na ni Pangulong Duterte si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Yung mga media naman, talagang hinamon na. Sorry. Ako eto, walang biro. Ako pinanood ko talaga eh. Subukan ninyong panoorin yung video kahapon. Hindi naman yung hamon na talagang seryoso. Di kung may hamon, di gagawa yan ng sulat. Inahamon ka from the office of the president. Ganun ang hamon. Hindi yung, gusto mo, alam mo naman si presidente, ganyan yan eh. Diba? Ay, naku naman. Sa isang debate. Kayo talagang media, hina din naman ang kukutin ninyo. Tungkol sa issues. Sa bagay, alam mo kung bakit gusto nila yung issue na yan. Kasi may follow-up. Magandang painitin. Sabi nga, ano yung term? Ayan na. Sinabi na ni Pepe Malonzo. Siyempre, gusto nilang sorry, pero talagang yan ang term eh. Salsalin yung balita para meron silang content. Diyan yun naman intindihan talaga yung mga media, para yung mga vloggers din. Gagawa talaga sila ng issue para may content sila. Diba yung mga vloggers ka, hiwalayan dito, hiwalayan doon, magbabalikan, maglolokohan uli. Bakit? Para may content. Ganun ang ginagawa dito mga media. Ay sige, patulan natin yung media na yan. Ay yung debate na yan. West Philippine Sea. Gusto ring paimbestigahan ng Pangulo si dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario tungkol sa pag-atras doon ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, kaya nakuha raw ito ng China. Yan po ang tinutukan ni Joseph Moro.
Ipinagbunyi ang pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016. Sabi ng korte, walang legal na basehan ng China na angkinin ang West Philippine Sea at ang anumang historic rights ng China sa lugar ay nawala nang hindi ito tumugma sa Exclusive Economic Zone o EEZ na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinabi ko kay Xi Jinping. Sa kanyang Talk to the Nation address kagabi, tinukoy ng Pangulong nasabing ruling at ito ang kanyang sinabi. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Sabi, Ayan nga yung malawala ako. Ayan nga yung pinapaliwanag natin yung arbitral ruling na yan, yung sinasabi, okay, ay pinursu naman niya. Hindi niya na nga dinaan sa UN. Aside from nagsalita siya doon sa convention, naalala niyo yun? Nagsalita siya doon. Pero at the same time, in-approach niya mismo si Xi Jinping. So, yung sinasabi nila na bakit wala kang ginagawa, hindi ko kasi mahilig si Pangulong Duterte doon sa yung pabida. Ayan, kinausap niya ng masinsinan si Xi Jinping. Oh. Sige boss, Randel, orderin mo na. Actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, papel lang yan. Pitatapon ko yan sa wastebasket. Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang tinutukoy ni Duterte ay hindi kanyang pananaw kundi ang maaaring pagturing ng China sa arbitral ruling. Ang konteksto ng sinabi ng Presidente, that's as far as China is concerned. I-play niyo po uli. Yan ang hirap kasi sa kanila yung sinasabi na ibasura ko yun. Alam mo kasi hindi talaga sila nakikinig. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, binigay niya sa China pero ito yung sinabi ng China kung ibasura niya yan, papel lang yan They do not want to recognize that paper. Yun ang sinasabi. Ang pinapaliwanag ngayon ni Spokes Roque. Hindi niya sinasabing si Pangulong Duterte nilalang lang kasi yan ang issue Nilalang lang o parang minamaliit ni Pangulong Duterte yung arbitral ruling na papel. Ang sinasabi niya, sinabi ko na ito sa China, sinabi ko na ito sa Pangulo, sa kanila, ang sinasabi nila is parang papel lang yan. Hindi kasi nila maintindihan, pasensya na pero talaga naman din, minsan si Pangulong Duterte pag nagpaliwanag medyo ganun siya sa topic minsan. Kaya tuloy hindi rin naiintindihan Pero anong gagawin natin? Intindihin niyo. Bakit yung mga ibang tao naiintindihan? In other words, yan ang reaksyon ng China. Mr. President of the United Nations General Assembly, Mas importante daw ang sinabi ng Pangulo sa United Nations General Assembly noong isang taon na bahagi na ng international law ang arbitral ruling at hindi sang-ayon ng Pilipinas sa mga gawaing nagmemenos nito. The proper construction should be pursuant to what he said to the UN General Assembly, which is the most authoritative declaration of the Duterte administration policy on the West Philippine Sea.